Here ko nga po pala ang ating solar setup and also the advantage. Ito po ay tinatawag ng solar charge controller kung saan nakakonect ang solar panel at ang battery na 12 volts. Next, 32 ang output ng 220 volts AC from 12 volts. Next, ito is ATS. Dito po, ang first trigger, galing siya sa inverter. Sa mga nakasolar na tayo ngayon, light indication ba? Nasa left. Ito naman po ang kinatawag na 12 volts contactor to 220 AC. Nakaset up to a second trigger. Kailangan po ito para walang interruption sa TV or sa kahit anong appliances na biglang mamamatay at sisindi ulit. Next, tawag po dito ay volt meter monitoring. Yan po ang tinatawag na watts. Yan po ang aking usage ngayon. Possible repto, TV, mga ilaw, mga ceiling fan dito sa bahay. At also, ang 230 volts. Yan po ang output from the inverter. So lang mas reliable siya kumpara sa grid natin na umaabot ng mga 190 volts. Nagkakos ng high usage natin dahil pinipilit yung ma-achieve ang setting ng debutor na appliances. Diyan po connected na ngayon ang ating mga outlets. From that contactor. Yung dalawang yan na po dyan po connected ang buong bahay. Mapatibig man o refrigerator. Nakaset up na yan. Next, ipakita ko naman po ang evidence na di na tayo gumagamit ng ating grid kahit anong electric distributor. Sa amin kasi Analyst Electric. Sorry po sa magulong kwarto, magiling pisa na pong air cooler at isang mabait na bata. Ito po, iniready ko na ang submeter. Dito po malalaman kung nag-ooperate ang grid natin. Magpipilit kayo ng red at saka mag-i-increase ang number na nasa ibabaw na all or red. As you can see, wala po tayong usage. Walang connected. Minsan, advantage natin dito is mas makakatipid tayo at kabila lang tayo gagamit ng grid